Digital self, encompassing digital identity, social media impact, and digital boundaries, plays a crucial role in shaping mental health and well-being. The pressure to present a perfect image online often leads to stress, self-doubt, and emotional fatigue, while experiences like online harassment can cause anxiety and diminish self-worth. Additionally, blurred boundaries between online and offline life may result in burnout and disrupted relationships. Maintaining mental health in digital spaces requires strategies such as practicing authenticity, setting healthy boundaries, and creating a lovely online environment. By nurturing the digital self with these approaches, individuals can balance their online presence while prioritizing mental health and overall well-being. Digital soul, digital identity. So the first question is, do you feel pressured to present a perfect digital image? And if so, how does this impact your mental health and well-being? Yes, nakapit po ko pressure when it comes
tawag dito sa online handle na. Oo, yes. So, makagunsa man nimo sila pag-handle ini ng mga buta. So, one gadget sa ako buhat is to think na siguro dili na lang sila isipon like ang focus dapat dyan na sa ako sarili. Dili na need na okay, mind na ako ini sila. There's no need for that kay ako pag ilaw ka ganina or dyan pa sa mga saying na acceptance is the key gadget para sa ato. Kung sila, kung namuilang man lang daw sa dyan sa ako, no need na, okay, kailangan ba dyan na ako i-change ang ako sarili the way na hindi sila na gusto ko nila may, there's no need for that. Ang ato na lang si Bay kita mo self-care, bay nato mahalaga na ato sarili, and ang pinaka-importante, bay nato lumaon ang ato sarili. Kaya tungkol sa dyan, madawat nato kung isa ka dyan kita. Kung dyan nato mali, ikulit na nila, madawat kita ng correction. Pero, pag sila po, kung unin na gusto, hindi na ako kailangan buhaton na kailangan nato mag-change, kailangan nato magpaka. Ting-ani ko dapat sa online, dapat presentable ta para di kita ma-harass, di kita ma-bully. Kuya na dyan, ang importante na doon, hindi mo yung kita ma-appreciate sa ako sarili. That's sa ako. Kaya based sa ako experience ko. So, thank you, Mr. Galiko. Digital boundaries. Okay, so the question is, do you maintain healthy boundaries between your online and offline life? And how these boundaries impact your mental health and well-being? So, biggest na nila na po. So, dapat din na mag-consult ka ng sa kaugali mo, mag-consult ka ng set time para sa online, offline. Kaya, hindi sa buwan galing na tanan ng oras na online na community kaya sa offline na to, joy sa buwan, mag-consult kita mag-set sa kita para sa ating pamilya, may time kita sa ila, di lang sa ating sa pamilya, dahil sa mga kinakanglanon, Mga daily na like sa ating mga assignments or mga projects. So sa online sarap, so dapat din sa i-set sa namang atong time, di nila kayo kung magpakalumot na kita sa social media. So dapat kay online man ta, so dapat kinahanglan kita na mukhang sa mga importante na kita ng punta. Hindi sa dapat ang ay ako sa lalata o pawalin para lalata sa diyan o mga paan. Biliran ng Oo, so dili na lang sa So, sa may affect ba nito sa iyong mental health ng healthy ba? So, sa ako, like, pareha sa ako. So, ako na sila tahay na balance. So, para sa ako, okay na sila sa ako kay tungkol pag online ako, ito, mas pag-prioritize na ako ang mga kinahanglanon. Kasi pag offline sa ako, mawalan sila. Kung balance sila, gano'n sila. So, that's all. Thank you so much for watching and mabuhay! digital identity. The pressure to present and communicate a flawless digital image can significantly impact our mental health and well-being. But always remember, authenticity over perfection. Embracing true results online. Social media, online harassment, and bullying pose serious threats to mental health and well-being, making resilience and support crucial. But always remember that